Ang iba kapag muling isinilang ay nagiging tigre o ahas. Ngunit ako ay muling isinilang bilang isang lawa. Mas eksakto ay isang munting anyong tubig na wala pang 2.5 metro. At nasa gitna pa ng disyerto. Habang pinapanood ang patuloy na pagsingaw ng aking tubig, napagtanto kong hindi magtatagal. Ako ay matutuyo at mamamatay sa kakulangan ng tubig. Ngunit sa gitna ng aking panghihinayang, biglang lumitaw sa aking isipan ng isang system panel. Ipinapakita rito ang water green. Mayroon akong 2 antas, isang kasanayan. Spring Breeze Transforming Rain at Water Binding Technique. Natitirang enerhiya ay 100. At sa pamamagitan ng pag-level up, maaari akong mag-evolve bilang lawa ng espiritual na lakas na nagpapagaling ng lahat. Isang elementong lawa na kumokontrol sa hangin, apoy, kidlat. At maging isang lawa ng pananampalataya na kumokontrol sa lahat. Ako rin ay maaaring matagumpay na mag-evolve. Ngunit habang sinusuri kong mabuti ang sistema, biglang naglabas ang sistema ng pulang babala. Ang host ay namamatay dahil sa matagal na pagsingaw. Natitirang oras bago mamatay ay 12 oras. Sa tanawing iyon ay wala akong magawa kundi manghinayang. Kaya dali-dali kong inaral ang mga function ng sistema. Ang tinatawag na Spring Breeze Transforming Rain ay isang kakayahang magpaulan. Kayang magpaulan sa saklaw na nasasakupan ng lawa. At ang ulan ay may taglay na espiritual na enerhiya. Napakalaking tulong nito sa paglago ng mga nilalang. Samantalang ang water binding technique ay ginagamit upang atali ang kalaban gamit ang tubig. Ngunit ang paggamit ng kasanayan ay kumokonsumo ng enerhiya. Ang 100 enerhiya ay sapat lamang para sa 2 beses na paggamit. Kung paano makakakuha ng enerhiya ay kailangan pang tuklasin. Ngunit malinaw na wala na akong ganoong karaming oras. Ang pagkamatay ng lawa ay dulot lamang ng pagkatuyo. Hanggat hindi ako natutuyo, hindi ako dapat mamatay. Agad kong ginamit ang kasanayang Spring Breeze Transforming Rain. Nang makita kong 50 enerhiya na lamang ang natira. Sunod ay naramdaman ko ang banayad na ihip ng hangin. Bahagya lamang nitong nabawasan ang init. Ngunit walang kahit isang ulap sa kalangitan. Hindi kaya peke ang sistemang ito. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Biglang may ilang patak ng ulan ang tumama sa ibabaw ng tubig. Unti-unting bumuhos ang ulan. At lalo pa itong lumakas. Agad kong naramdaman ang matinding ginhawa. 1 oras na umulan. Nang tumigil ang ulan, lumaki ng higit 3 beses ang lawak ng tubig. Ngayon ang lawak ng tubig ay umabot na sa 7 o 8 metro kwadrado. Halos maituturing na isang maliit na lawa. Agad kong tiningnan muli ang system panel. Nawala na ang pulang babala doon. Ang pusong bagong lipat pa lamang sa mundong ito. Sa wakas ay nakahinga na ng kaunti. Bigla kong naramdaman ang pagyanig mula sa malayo. Sa aking pandama, ilang mailap na baka ang papalapit sa akin. Matagal nang tagtuyot sa lugar na ito. At biglang nagkaroon ng ulan. Tiyak na naparito ang mga bakang ito upang uminom ng tubig. Agad akong nakaramdam ng kaba. Ang mga mailap na baka ay namumuhay ng pangkat. Kapag may ilan ay tiyak na susunod ang mas marami. Baka ang tubig na ito ay kanilang inumin hanggang sa matuyo. Hindi ko alam kung kakayanin sila ng water binding technique. Kailangan ko silang bigyan ng babala upang takutin ang iba pang mga baka para maprotektahan ng tubig na pinaghirapan kong ipunin na hindi nila agad mauubos. Nang ang unang mailap na baka ay tumawid sa putik papunta sa akin. Isang napakalaking bibig na mas malaki kaysa karaniwan ang damayla sa akin. Biglang may lumitaw na lubad na tubig mula sa lawa. Mahigpit nitong binalot ang leeg ng mailap na baka. At hinayla ito papasok sa tubig. Biglang inatake ang mailap na baka. Matindi itong nagpumiglas. Ngunit lalo pang humihigpit ang pagkakatali sa leeg. Lalo pang lumalakas ang puwersa. At ang walang saysay na pagpupumiglas ng mailap na baka. Sa halip ay lalo nitong ibinaon ang katawan sa putikan. Sa huli ang buong ulo ng mailap na baka ay nahila papasok sa tubig. Habang humihina ang pagpupumiglas nito, ang ibabaw ng tubig ay muling naging payapa. Ang ilang mailap na bakang dumating ng huli, ay matagal nang natakot sa biglaang pangyayaring ito. At tumakbo palayo, habang nanginginig na nakatanaw sa direksyong ito. Ding! Ang host ay pumatay ng isang mababang uri ng mabangis na hayop. Nakakuha ng 100 puntos ng enerhiya. Binabati sa pagkamit ng unang pagpatay. Gantimpala 100 puntos ng enerhiya. Isang biyayang bumagsak mula sa langit. Matapos ibawas ang 50 enerhiya na ginamit sa water binding. Mayroon na akong 200 enerhiya. Ibig sabihin, ang pagpatay sa mga nilalang ay isang paraan upang makakuha ng enerhiya. Tinitingnan ng ilang mailap na bakang takot na takot sa malayo. Ako ay napaisip, sa walang katapusang disyerto, ito lamang ang nag-iisang pinagmumulan ng tubig. Hindi ako naniniwala na mapipigilan ng mga bakang ito ang uhaw at tukso ng espiritual na tubig. Ang mga ito ay gumagalaw na puntos ng enerhiya. Kinabukasan ng madaling araw, muli kong binuksan ang system panel. Muling nagbago ang sistema. Ang enerhiya ay tumaas sa 500 puntos. Iyon pala kagabi ang ilang mailap na baka ay hindi na nakatiis. At bumalik upang uminom ng tubig.
Sa huli silang lahat ay napatay ko. Bawat pagpatay sa isang mailap na baka ay nangangailangan ng 50 enerhiya. Ngunit nakakakuha ng 100 enerhiya. Sa kabuuan ay may tubo pang 50 puntos. At matapos ang paulit-ulit na pagsuri, natuklasan ko rin ang isang nakatagong kakayahan ng sistema. Ang mga nilalang na napatay at nalunok ko. Pati mga alaala ay nalulunok ko rin. Sa pamamagitan ng mga alaala ng mga mailap na baka kahapon, mas nagkaroon ako ng mas malinaw na pagkaunawa sa buong mundo. Malaki ang pagkakaiba nito sa dati kong mundo. Mas mukhang sinaunang panahon ng kaguluhan. Sa mga alaala ng mga bakang iyon, nakita ko ang isang leon na may singsing ng apoy sa leeg. At mga kabayong may pakpak, mga taong marunong ng mahika. Nakapagbigay ito sa akin ng matinding pananabik. Isang napakahiwagang mundo. Tiyak na may paraan akong maibalik ang aking anyong tao. Ayoko namang manatiling lawa habang buhay. Kung mahaylo ko rin at malunok ang apoy na leon, siguradong makakakuha ako ng maraming enerhiya. Kaya isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ko. Sa mga alaala ng mga mailap na baka, sila ang pagkain ng leon na iyon. Ibig sabihin ng apoy na leon ay tiyak na nasa paligid. Mainit pa rin ang disyerto. At isang linggo na akong nasa mundong ito. Matapos makalampas sa unang banta ng kamatayan, sinimulan ko ang nakakasawa ngunit kapana-panabik na pamumuhay bilang mangangaso. Araw-araw kong ginagamit ang kasanayang spring breeze and rain. Hindi lamang lumaki ang aking lawak, itong magkakasunod na araw ng pag-ulan. Ngayon ay ganap na akong maituturing na isang lawa. At dahil sa spring breeze and rain, ang ulan na dala nito, ay naglalaman ng saganang espiritual na lakas. Ang ilang halamang tubig na halos mamatay na, at maliliit na isda at hipon, ay muling nabuhay. Siyempre dagdag ganda lamang ang mga ito. Para sa akin, mas malaking pakinabang ang dala ng tukso ng espiritual na tubig. Araw-araw may mga hayop na pumupunta rito upang uminom. Sa mga nagdaang araw, nakakahuli na ako ng mahigit 20 mailap na hayop. Pinakamarami ay mga mailap na baka. Tungkol naman sa ilang maliliit na hayop, pinili kong hindi kumilos laban sa kanila. Sa gabing iyon, isang ganap na maitim na mabangis na hayop, ang tahimik na lumapit, nang ang mga paa nito ay tumapak sa putik malapit sa lawa. Agad ko itong napansin, isa itong hina, ngunit malinaw na iba sa mga hina sa dati kong mundo, dahil mayroon itong 2 ulo, at 2 pares ng pulang mata, nakapansin-pansin sa dilim. Maingat na tumingin sa paligid ang dobleng ulong hina, matapos matiyak na walang banta. Lumapit ito sa akin, at yumuko upang uminom. Hindi ko pa rin ito maaaring palampasin. Kung malulunok ko ang dobleng ulong hina na ito, tiyak na magbibigay ang sistema ng malaking gantimpala na enerhiya. Isang biglaang tunog ang narinig. Ginamit ko ang water binding technique. Kung ihahambing sa karaniwang mababangis na hayop, mas sensitibo ang hina na ito. Sa sandaling lumabas ang lubad ng tubig mula sa lawa, agad umatras ang aso, ngunit matagal ko na itong inaasahan. Hindi sapat ang isang water binding para mapatay ang hina. Kaya sabay-sabay akong gumamit ng 5 water binding. Naiwasan ng hina ang unang lubad ng tubig. Ang iba pa, ay mahigpit na gumapos sa 4 na paa nito. Nanginginig sa takot ang hina habang pumapalag. Ngunit sa paghila ng buong lakas ng aking lawa, unti-unting nahila ang katawan ng hina papunta sa lawa. Nang papasok na sana ito sa lawa, naglabas ang mga pulang mata nito ng 2 pulang sinag papasok sa tubig. Kasabay ang isang malakas na pagsabog. Sumabog ang tubig at tumalsik ang lawa. Matapos ilabas ng dobleng ulong aso ang pag-ataking iyon, tila nawalan ng lakas ang katawan nito. Madali ko siyang nahila papasok sa tubig. At ang pag-ataking iyon para sa akin, bukod sa pagtalsik ng tubig, ay wala namang malaking epekto. Ding binabati ang host sa pagkumpleto ng unang pagpatay sa halimaw. Napatay ang isang ordinaryong antas unang yugto na halimaw. Gantimpala 1,000 puntos ng enerhiya. May natukoy na espesyal na sangkap sa loob ng katawan ng host. Gusto mo bang ipino? Ako ay nalulubog pa rin. Sa saya ng gantimpalang 1,000 enerhiya. Nang biglang marinig kong may espesyal na sangkap sa aking katawan, napaisip ako, mas mabuting ipino at tingnan kung ano iyon. Natapos ang pagpipino, pinino ng host ang 2 unang antas na mata ng impyernong aso. Nakakuha ng 500 puntos ng enerhiya. Matapos ang ilang oras ng pag-ayos at pag-unawa, sa wakas ay naunawaan ko. Ang dobleng ulong hina ay tinatawag na impyernong aso. Ito ay kabilang sa ordinaryong antas unang yugto na halimaw. At ang 2 pulang sinag bago ito mamatay, ay ang 2 mata nito. Ayon sa impormasyong ibinigay ng sistema, ang mga nilalang sa mundong ito, maging halimaw man o tao, ay hinahati ayon sa lakas. Sa ordinaryo super alamat at banal, 4 na pangunahing antas. Bawat antas ay may 10 maliliit na yugto. Ito ay eksaktong tumutugma sa antas ng sistema. Kung may mas mataas pa rito, hindi pa alam. Matapos ang paghahambing, napagpasyahan kong ang apoy na leon sa alaala ng mga kalabaw, ay malamang ordinaryong 3 yugto. Samantalang ako ngayon ay ordinaryong unang yugto pa lamang.
Ngunit dahil lawa ang aking tunay na anyo, tila karamihan ng mga kasanayan ay walang epekto sa akin. Sistema, paano ba ako dapat mag-level up? Gumugol ang host ng 2,000 enerhiya upang mag-upgrade sa ikalawang antas. Para masigurado ang kaligtasan, nagpa siya akong mag-upgrade muna sa ikalawang antas, bago harapin ang apoy na leon. Mag-upgrade utos ko, matapos ang isang pagyanig, nabalutan ng lawa ng makapal na hamog. Pagkaraan ng ilang sandali ay naglaho ang hamog. Muling lumitaw ang lawa, ngunit ang lawak nito ay dome oval. At sa tubig ay makikita ang luntiang damong tubig. At mga isda at hipon na lumalangoy. Matagumpay ang pag-upgrade.